Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. In today's video, i-share ko sa inyo yung naging journey ko as a mechanical design engineer. And as well as mag-share na rin ako ng mga tips since mostly sa mga co-engineers natin is nagtatanong kung paano nga ba mag-start ng career as a design engineer and ano nga bang mga CAD software yung mga kailangan aralin, anong mga field, industry. But before we start, I would like to give a big shout out to Engineer Cristiano Vince Magalon. Hopefully napapanood mo yung video na to. And sa mga kako-engineers natin na nagbabalak na mag-shift ng field nila into design, para sa inyo yung video na to. So tara, let's start! So before ka pumasok sa ganitong field, ang advice ko lang sa'yo dapat is 100% ready ka talaga sa lahat. Physically, mentally, emotionally. So, hindi lang basta technical ka ready. Okay? Kasi sobrang dami mong aaralin. Sobrang pressured. Marami kang challenges talaga na haharapin. Lalo na kapag nag-start ka pa lang. Okay? Sa case ko kasi is may background ako sa manufacturing industry. Doon ako nag-start. And kahit pa paano is meron akong exposure sa field. Meron akong hands-on experience. Kaya nung nag-shift ako sa field ng design is hindi na siya ganong kahirap. Pero marami pa rin akong struggles and challenges talaga na na-encounter. Kaya before kayo pumasok sa ganitong industry, dapat ready tayo in all aspects. Tip number 1 ko sa inyo is know your industry. Okay? Sa field kasi natin ng mechanical engineering, sobrang broad na industries na pwede nating pasukin. Okay? Sa step pa lang na to, so kailangan ma-evaluate mo na yung sarili mo. Kung ano nga ba yung interest mo na area or field. Okay? So pwede kang mag-try sa automotive, aerospace, industrial machinery and equipment, medical devices, consumer products, oil and gas, construction or building like sa mga HVAC design. Okay. So marami tayong pwedeng pasukan na field. So dito pa lang sa step na to, kailangan is makapag-decide ka na sa sarili mo kung ano yung gusto mo para hindi masayang yung time and effort mo sa pag-aaral. Okay, so hindi rin naman kasi biro talaga yung magkaroon ka ng background sa mga ganitong industries. So kailangan mo talaga ng mahabang pasensya and mahabang panahon na pag-aaral. So after mo ma-evaluate yung sarili mo, alam mo na yung industry na gusto mong pasukin. Okay, so ito na yung tip number 2 ko sa inyo. Okay. Equip yourself with different CAD software. Okay. So mag-aral tayo ng mga CAD software. Okay. So sa mga nabanggit ko na industries, lahat ngayon is magkakaiba sila ng CAD software na ginagamit. Okay. So huwag kayong mag-worry kasi available naman online yung mga CAD software. Pwede naman tayo mag-download or mag-avail ng mga may license online. Okay. So going back. Sa mga industries na nabanggit ko is gumagamit sila mga different CAD software. Pero may one thing lang ako na napansin. In common, usually SolidWorks ang ginagamit nila. Okay? So kaya ngayon is SolidWorks din yung isa sa binibuild ko. So bakit nga ba SolidWorks? Okay? So isa lang to sa napansin ko. Okay? So based lang naman sa naging experience ko. Yung SolidWorks kasi is user-friendly interface. So madali siyang aralin. And at the same time, maganda siyang gamitin for assembly design and simulation. Okay? So, kaya siguro mostly SolidWorks din yung mga ginagamit ng mga iba't ibang industries. Okay? So, marami naman tayong mga CAD software. Like, pwede rin kayong mag-aral ng CATIA, PTC Creo, Siemens NX, and Autodesk Inventor, Fusion 360. Okay? So, marami tayong mga CAD software na available. Okay? So, kaya ang kailangan alamin mo is kung ano CAD software ang ginagamit sa napili mong industry. After mong pili yung CAD software for your target industry, okay, so dito naman papasok ulit yung tip number 3 ko sa inyo. Understand the standards and regulations. Okay, each industry is meron silang engineering codes and standards na relevant sa napili mong field. Okay, so like we have ASME, ISO, ASTM. Okay, so iba-iba ng standards yan, iba-iba ng field. Depende sa napili mong industries. Kaya hindi lang basta magde-design ka lang. So, hindi lang basta magaling ka sa mga CAD software. But also, you need to follow the different engineering standards and codes. So, doon na papasok is mag-aaral ka and kailangan ma-familiarize mo yung sarili mo sa mga ganong standards para maayos yung design mo. And naka-follow tayo sa mga rules and mga policy when it comes sa pagde-design. Okay, so after ng tip number 3 ko sa inyo, so ito naman ang tip number 4 ko. Okay, learn design for manufacturing or yung tinatawag na DFM. So, ano ba to? Okay, understands how your design will actually be built. Okay, so kailangan familiarize tayo sa mga manufacturing processes like machining, sheet metal, welding, injection molding. So, ito yung mga kailangan ng mga process
na familiarize ka. Okay? So, dito, yung maisip mo dito kung paano ka mag-design ng affordable, easy, and fast to produce. After ng tip number 4, we have tip number 5. Build analysis skills. Okay, use simulation tools like FEA. Okay, so ano ba ibig sabihin ng FEA? FEA stands for Finite Element Analysis. It is a computer-based method na ginagamit nating mga engineers to predict how a design will behave under real-world conditions and before actually building it. Okay, so dito napapasok yung mga stress, strain, thermal effects. Okay, so ito yung tools na ginagamit para ma-predict natin kung mag-fail ba yung project natin or kaya niyang i-handle yung ganitong stress and strain under real-world conditions. Tip number 6, work on communication skills. Okay, as a design engineer, kailangan mag-improve tayo sa communication skills as well as presentation skills for design reviews with clients and managers. Okay, so para ma-present mo ng maayos yung design mo and maipaliwanag mo ng malinaw, clear and detail sa mga clients yung design mo. So kailangan i-enhance mo yung skills mo, yung communication. Okay, so napakahalaga nito kasi nga lalo na kapag papasok ka sa freelancing. Okay, so mostly talaga is ibang nationalities yung mga makakausap mo. So you need to have a strong communication skills. So next tip ko sa inyo, tip number 7. Create a project portfolio. Okay, so bakit ba mahalaga tong portfolio? And ano ba to? Okay, so ang portfolio kasi is dito nakalist or naka-compile lahat ng mga successful projects mo. Okay, kasi marami kang pwedeng paggamitan ng portfolio mo, lalo na sa mga freelance opportunities. Mas lalawak yung experience mo sa pagde-design kasi pag maganda yung portfolio mo and marami kang na-accomplish na projects, mga successful projects mo, is dadami din yung connections mo and maraming magiging interested sa mga works mo. And last but not the least na tip ko sa inyo, stay updated and keep learning. Okay? So kailangan updated tayo sa mga latest trends, sa mga bagong manufacturing methods, sa mga CAD updates, para hindi tayo nalalayo sa kung ano yung latest trends. Okay, so pwede rin kayong mag-take ng mga short courses or certificates para maging upgraded din yung mga skills natin, lalo na sa field ng design. That's all for today. So, ilan lang to sa mga tips na pwede ko ma-share sa inyo para makapag-start na kayo ng journey nyo as a design engineer. Okay? Hopefully, makatulong tong video na to. Okay, if may time kayo, pwede nyo rin siyang i-share para mapanood din ng mga ilan nating mga engineers na gustong mag-shift ng career nila into design. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!